Idiniklara na nga din ni Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea, na isang principal enemy na nila ang South Korea. Kung kaya't hindi lang Japan ang nangangamba sa posibleng pag-atake ng nukor. Bagkus, maging ang mga taga South Korea. Totoo yan, no? Hindi na talaga basta-basta ang mga nilalaunch ng nukor. Dahil hindi lamang mga cruise missile ang pinapakawalan nila. Bagkus, ang mga ito ay mga solid-fueled hypersonic ballistic missile na. Yan mga utol, no? Noong nakaraang buwan lamang, no? 3 beses sila nagpaputok sa loob ng 2 linggo na siyang pinapabagsak nila sa sa karagatan na sakop ng South Korea. And then yung mga last year, talagang planado nila. Yung precision kasi yan, di ba? May precise na location kung saan babagsak yung kanilang mga missile. Pinababagsak nila sa exclusive economic zone ng bansang Japan. So yun ay malinaw na provokasyon. Kumbaga, parang nagpapahatid sila ng mensahe na parang anytime pwede namin kayong atakihin. So yun rin yung naging discussion nung nagkaroon ng trilateral meeting ang US, Japan at South Korea. Isa sa mga diniscuss nila yon kung paano nila haharangin kung sakali yung mga cruise missile at mga ballistic missiles na manggagaling sa North Korea. At sabi, according sa kanila, mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sa totoo lang mga utol, itong North Korea ay isa sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit muling nagpalakas ng kanilang military forces ang Japan. At medyo na-alarma talaga sila dahil nung mga nakaraang taon nagpapaputok ng intercontinental ballistic missiles itong North Korea ay bumabagsak sa ilang teritoryo na malapit sa Japan. Yun yung dahilan kung bakit nagsimula na sila muling magpalakas ng kanilang puwersang militar ang Japan. Mga utol, kaya ito, lagot na. Tinarget ng North Korea ang teritoryo ng Japan. Mula kay Sir Lester Channel, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Mamaya titingnan natin yung article tungkol dito. Gising na ang Nokor. North Korea. Talagang no? China na nga marahil ang bansang nakakapag-trigger ng tensyon dito sa ating rehiyon. Sapagkat ilang mga bansa na ang nakakaranas ng panggigipit nila, lalo na sa mga maliliit na nasyon. China madalas ang laman ng lahat ng balita. Ngunit sa ngayon ay tila hindi na natin napapansin na ang North Korea ay unti-unti na namang nagpaparamdam sa mga bansang katunggali nito. Tama. Hindi lamang kasi South Korea ang namamablema ngayon dahil maging ang Japan ay naaalarma na. Kung ang Iran at Israel ay nagpapaulan ng missile sa Middle East, sa rehiyon naman natin ay ginagawa na din ito sapagkat ilang cruise missile na ang nilaunch ng nukor sa teritoryo ng Japan. Totoo yan mga utol. So ano nga bang posibleng kasunod na mangyari kung magtutuloy-tuloy ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Subscribe na mga utol, Sir Lester Channel. Kasabay ng sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Middle East, nakisabay na din ang North Korea sa pagpapalipad ng kanilang mga matitinding missile. At ang target nito ay ang malawak na karagatan sa loob ng teritoryo ng mga Hapon, which is ang Sea of Japan. Grabe, no? Naaalarma na ang mga Hapon sapagkat hindi lang isang cruise missile ang nilalaunch nila. Bagkus, sunod-sunod na ang pagtama nito sa teritoryo ng Japan. Ayon sa totoo lang, isang malinaw na na provokasyon mga utol. Kaya lang talagang kapag yung hindi pa kinukonsidera nilang violenteng pag-atake yung mga ganyan. Kumbaga pagpaparamdam pa lamang itong ginagawa ng North Korea. Paano nga kung sadyain nilang patamain sa Japan?
So ang tendency talaga mag-ready ang bansang Japan, kaya sila naglagay ng mga cruise missile din at saka iba pang mga missile na sa kanilang mga isla, sa mga hangganan ng kanilang mga isla para rin bantayan yung ginagawa ng North Korea at ng China rin. Yung China rin kasi may threat din sa Japan. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan. Tuloy muna natin to. Ito sa teritoryo ng Japan. Ayon sa panig ng North Korea, ang kanilang isinasagawa ay bahagi lamang ng kanilang missile testing. Ayon naman sa Japan, ay napapansin na nila na mas lalong nagiging agresibo na ang North Korea sa missile testing kuno na ito na ginagawa nila. Kapansin-pansin na din na tila sinasanay na ng mga Koreano ang precision ng pag-launch sa kanilang mga target. Totoo yun. Maliban sa South Korea, ay posible nga ba ng pagsasanay na ito ay maring gamitin din nila sa Japan sa pagsiklab ng gyera? Idiniklara na nga din ni Kim Jong-un, ang supreme leader ng North Korea, na isang principal enemy na nila ang South Korea. Kung kaya't hindi lang Japan ang nangangamba sa posibleng pag-atake ng nukor, bagkus maging ang mga taga South Korea. Totoo yan, no? Hindi na talaga basta-basta ang mga nilalaunch ng nukor, dahil hindi lamang mga cruise missile ang pinapakawalan nila. Bagkus, ang mga ito ay mga solid-fueled hypersonic ballistic missile na. Yan mga utol, no? Noong nakaraang buwan lamang, no? 3 beses sila nagpaputok sa loob ng 2 linggo na siyang pinapabagsak nila sa sa karagatan na sakop ng South Korea. And then yung mga last year, talagang planado nila. Yung precision kasi yan, di ba? May precise na location kung saan babagsak yung kanilang mga missile. Pinababagsak nila sa exclusive economic zone ng bansang Japan. So yun ay malinaw na provokasyon. Kumbaga, parang nagpapahatid sila ng mensahe na parang anytime pwede namin kayong atakihin. So yun rin yung naging discussion nung nagkaroon ng trilateral meeting ang US, Japan at South Korea. Isa sa mga diniscuss nila yon, kung paano nila haharangin kung sakali yung mga cruise missile at mga ballistic missiles na manggagaling sa North Korea. At sabi, according sa kanila, ay meron na silang mga defense system, missile defense system na naka-ready para sa mga ginagawa nitong mga to. And to check mga utol, yung mismong pagpapasabog nyo. Ayan mga utol, mula sa NBC News, Japan orders brief evacuation after North Korea missile launch. Ayan ang mga utol. Japanese official urged people on the island of Hokkaido to seek shelter but retracted the missile alert soon after, saying there was no possibility of a missile landing nearby. Pero syempre nakaka-alarma yan mga utol, no? Nakaka-alarma yan kasi sa karagatan nila pinapapatak. Eto pang tanong ko. Paano kung yung mga testing nila, yung missile testing nitong North Korea, so kung bumagsak man sa mga karagatan ng Japan per se, may matamaan na mga vessel na nandun. Okay? Ano kaya mangyayari? Gera na yun, di ba? Kasi may nasaktan na Kumbaga may nasawi na, di ba mga utol? No? North Korea launched a ballistic missile on high angle that landed between Korean Peninsula and Japan early Thursday. Continuing its provocative run of weapon tests. The launch prompted Japan to issue an evacuation order for a northern island that was later retracted, showing the vigilance of North Korea's neighbor over its evolving missile threats. So sa totoo lang, yung ginagawa ng North Korea ay hindi nakakatuwa. Siyempre nakaka-alarma talaga sa panig ng gobyerno ng Japan at ng South Korea. At patuloy po yan nilang ginagawa. Gaya nga nasabi ko, kamakailan lamang, last month yata, kung di ako magkakamali, ay nagpalipad na naman sila ng mga missile na 3 beses yata sa 1 linggo. Kung hindi ako nagkakamali, mga utol. Okay? Siyempre, talagang alarming yung ginagawa nitong North Korea. Ano bang gusto nilang palabasin? Yun ang tanong dyan. Gusto na ba nila ng digmaan? Okay? Tuloy muna natin to. Paki-comment ang inyong opinion. Hindi lang pala ito ang managaganap. Bagkus nung nakaraan lamang ay nag-launch din pala sila at nagpaulan din sa teritoryo ng Japan ng mga rockets
gamit ang kanilang multiple rocket launcher. Grabe, no? Sa panig naman ng United States ay mayroon silang mga nakadeploy na intelligence sa South Korea. At sa ngayon, tanging pag-analyze lang muna sa activity ng Nukor ang magagawa nila. Kahit noon pa ay walang nagagawa at hindi makapalag ang United States pag sinumpong ang North Korea. Dahil alam naman natin na wala talagang pakialam ang Nukor kahit patawan pa sila ng sandamakmak na mga sanctions. Tama. Grabe na, no? Nakakatakot na eh. At ayon naman sa ibang panig ay bahagi lamang ang pag-launch ng mga missiles para itest ang capability ng mga armas na ito. Sapagkat ang mga missiles na ito ay ipapadala nila sa Russia upang gamitin laban sa Ukraine. Sa gitna ng labanan ngayon ay mas lalong tumatag ang ties sa pagitan ng Kim Jong-un at Vladimir Putin. Karamihan sa atin ay iniisip na posibleng sa pagitan ng China at Taiwan unang magsisimula ang pagsiklab ng gyera sa rehiyon natin. Pero mas malaki na ang porsyento na sa pagitan ng South Korea ang North Korea magsisimula ang conflict. Ano nga sa palagay nyo? Yan nga rin ang tanong ng karamihan. No? Sino kaya ang magpapasiklab o magsisindi ng mitya ng World War? China nga ba? Russia nga ba? O North Korea? Alin man dyan sa tatlo na yan, mga utol. Pag eto, pero yung mga sinasabi nitong North Korea na nagte-testing lamang sila, o pero bakit sinasadya nilang pabagsakin sa mga teritoryo na nasasakupan ng South Korea at ng Japan? Hindi ba yun ay malinaw na mensahe at malinaw na provokasyon na paghahamon ng gera? Diba? Hindi dapat doon sa exclusive economic zone nila pinapabagsak. Okay? Bakit doon sa mga teritoryo ng Japan at sa South Korea? So napakalinaw ng kanilang pinaparating na mensahe. Okay, di ba mga utol? Tuloy na muna natin. At sila'y walang pakialam, no? Ayon nga kay Kim Jong-un, anytime ay hindi siya magdadalawang isip na to put an end sa matagal ng hidwaan ang kanilang awayan. Pero hindi na rin naman kasi nananahimik ang South Korea dahil sa tagal na ng panahon ay naging advanced na ang military assets na meron sila. Alam mo ba na ayon sa presidente ng South Korea ay once na umatake ang Pyongyang sa pwersa nila ay act first, report later. In short, palaban na din ang South Korea. Tama. Sa totoo lang mga utol, yung South Korea ay malakas na bansa na ngayon pag-usaping military forces. Okay, hindi na rin sila magpapahuli dyan sa North Korea. At knowing na talagang matibay ang alyansa nila with United States. So, pero ang tanong nga sino o kanino magsisimula ang mitya ng digmaang pandaigdig? Sa China ba? Sa North Korea? O sa Russia? Siyempre malamang hindi. Mga utol, mula sa report ng Reuters, North Korea condemned by South Korea, US, Japan over arms trade with Russia. At yun ay hindi natago sa karamihan sa mundo na talagang nakikipagpalitan sila ng mga weaponry o pinapadalan talagang sinusuportahan nila ang Russia doon sa laban sa Ukraine. Okay mga utol, the nuclear envoys of South Korea, the United States and Japan condemned North Korea for its recent missile tests and arms trade with Russia and increasingly hostile rhetoric at a meeting in Seoul on Thursday. So yun ay binabantayan talaga nilang mabuti. Okay, ng US, ng North Korea at Japan. At ayon nga sa kanila, meron silang mga defense system na ginawa na siyang hahadlang sa kung anumang pag-ataking gagawin ng North Korea. Okay? Maraming salamat kay Sir Lester Channel. Maraming salamat sa inyo mga utol. Paki-comment na lang ang inyong opinion. Sino nga ba sa tatlo ang magsisimula o magsisindi ng mitya ng digmaang pandaigdig? Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pipe Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang kasawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.